now. Basta matanggap lang nila yung sitwasyon ko, okay na ako doon actually. Masaya naman si Paolo. Sana maintindihan na lang nila, at sana matanggap din nila yung situation namin dalawa. Kamakailan ay lumipat na sa kanyang bagong townhouse sa Quezon City si Paulo Contis. Nilinaw ng aktor na it was his own decision to become independent. Sa harap na rin ito ng ilang chismis na pinalayas umano siya ng kanyang mga magulang. Hindi naman. Hindi. Kasi hanggang ngayon, inaano pa ako ni Papa eh. Kung anytime pwede ako pumunta, pwede ako umuwi. Pero never ako pinalayas, hindi rin ako inutusan na, oy, maghanap ka ng lugar. Walang ganung nangyari. So, voluntarily, hindi ako napilitan kasi gusto ko na rin talaga. Maayos bang pag-alis mo sa bahay? Hindi siya the best, pero hindi siya sobrang okay. Pero it could have been better. Pero it should do for now sa akin. Wala man akong galit na kailangan mapatunayan. So I want to prove something to myself na I'm not getting any younger. Ngunit aminado si Paulo na naging malaking factor sa kanyang desisyong magsarili ang di nila pagkakaunawaan ng kanyang mommy. Hindi ko alam kung ano yung extent nung problema, pero ako kasi I refuse argument eh. So ayoko ng argument kung feeling ko nakasama rin yon na wala, in-isolate ko muna yung sarili ko. And eventually, I wanted to tell them na kung anong nangyayari sa buhay ko. Unahan ng chismis, lumabas sa TV, lumaki. So, feeling lalo ng mami ko na naiwan. Naiwan siya yung huli. So, lumaki yung tampo niya sa akin. Paulo was referring to the issue involving his girlfriend Lian Paz and his mom. May mga kumalat kasing balita na hindi pabor ang ina ng binata sa pakikipagrelasyon nito sa EB Babe. Nakakahinayang in a way na gusto ko makita niya kung gaano kami okay. Alam mo yun? I feel bad na hindi niya nakikita yun. Naunahan ng galit, naunahan ng maling perception ng tao. And I had to fight for it. I had to. I just had... Kasi kung pagbibigyan ko, yung tingin nila, mali eh. Mali talaga eh. Hindi ko makuha yung point na pagbigyan ko sila dun sa tingin nila kay Liam. Hindi yun yung nakikita ko eh. Diba? So, it would be very unfair for her. I'm hurt because I'm not given a chance na mapakilala ko yung sarili ko sa kanila. Mapakilala niya ako. Siyempre, ang hirap nung ganun na, magkasama nga kami, pero parang may kulang pa rin. It's difficult for me kasi pag nakikita ko siya malungkot, I know he misses his family and I'm not here to ruin his family. I'm not here to ruin his bonding with his family. Ako kasi vocal ako makipaglaban. In public, sabihin mo sa interview, nakipaglaban ako for her. Pero she's fighting for me as well. You know, just for the fact na hindi niya ako iniiwan. Andyan siya. Kung magkatahimik yun, pero ang laking bagay nun. Pakikipaglaban yun para sa akin. Nilalabanan niya lahat ng intriga laban sa kanya para lunukin niya yun dahil lang dumating ako sa buhay niya. I'm very thankful for that. Yun talaga yung papasalamat ako sa kanya kasi hindi niya ako hinayaan mag-isa. So yun, tutulungan kaming dalawa para i-prove sa lahat na mali kayo. In time, makikita niyo rin. Kung may mga pagkakamali ako, hindi ko masinadya yun eh. Di ba? Sino bang may ayaw na proud sa'yo ang nanay mo or buong pamilya mo? And I hope one day makikita nila ako and they'll be proud. Hindi pa muling nakakausap ng personal ni Paulo ang kanyang ina at through text messaging lamang ang kanilang komunikasyon. I believe she's worried sa kalagayan ko. And siguro yan, kung may gusto ko iparating sa kanya, I wanna let her know that I'm okay. I'm doing well and I'm taking care of myself. I'm well taken care of. Hindi ako umalis ng bahay para magloko. Hindi ako umalis ng bahay para sirain ko yung trabaho ko. Mapatunayan ko na mali yung nabalitaan mo sa mga kaibigan mo na kung ano-ano ginagawa ko or whatsoever.
when I go to church, unang-una, hindi muna ako magpe-pray. Lahat ng gusto ko isipin, lahat ng problema ko, isipin ko muna. Tapos, tsaka ako luluhod, magdadasal. Sabihin ko sa kanya na siya lahat, yung nakakala ng mga nangyayari ngayon, lahat ng bagay na kung ano yung nangyayari sa akin ngayon, kung ano yung meron ako ngayon, siya lahat nagbibigay nun. So, alam ko siya rin lahat yung makakasolve nun. So, kung nahihirapan man ako ngayon, I know in time, sa tulong niya, matatapos din. Samantala, kasunod ng paglipat ni Paolo sa kanyang bagong bahay ay ang chismis na nagle-live-in na raw silang dalawa ni Lian. Hindi. Solo ko itong lugar. Todo pupunta siya rito. Oo naman, kasi alam niya hindi ako marunong magluto. So, nagluluto siya. Siyempre, pati sa paglilinis, mas may alam siya sa akin. So, tumutulong siya. Ngunit kung si Lian ang tatanungin, pabor siyang magsama na sila ni Paolo sa iisang bubong. The moment na sinabi ko sa kanyang, yes, oo. Sabi ko, tsaka, dun din naman pupunta yun. Ready naman ako. Gusto ko na siya na eh. Siya na talaga. Maliban sa isyong live-in, lumabas din ang chismis na nagdadalang tao umano si Lian. Hindi. Alam naman namin na gano'n na mangyayari. Actually, nung pumupunta nga kami sa ospital, nagtanong kami yung isang time, saan yung yung ultrasound? Doon sa mga buntis. Tapos gano'n yung tingin sa amin, sa mga buntis. Kasi sabi ko, mga tao talaga, mga malisyoso talaga. Lian was hospitalized recently dahil sa pagkakaroon nito ng ovarian cyst. Sabi ng doktor, kailangan ko muna mag-medicate for 3 months. Sabi niya kasi pa nakuha daw sa gamot, hindi na ako kailangan i-operate. Habang nagpapagaling, ay bakasyon muna sa kanyang trabaho sa Itbulaga ang dalaga. I'm always there for every check-up that she needs. I'm there. Kasi nga, sabi nga nila, yung nangyari sa kanya is basically medyo stress-related. So, I do my best not to stress her out. Samantala, may panawagan naman ng dalawa sa mga taong patuloy ang bira at mga negatibong puna laban kay Lian. Get a life. I mean, my girl was stressed because of that, and it's not helping, di ba? Kung hindi kayo makakatulong, quiet na lang. Kung may gusto kayong sabihin sa amin, sa sarili nyo na lang, pagkwentuhan nyo na lang. Huwag nyo nang i-broadcast. Kasi, again, hindi kayo nakakatulong sa aming dalawa ni Lian, hindi rin kayo nakakatulong sa amin ng nanay ko. Di ba? I cannot please everybody, okay lang yan. Pero, wag naman to the point na pati yung sakit ko, you have to criticize it, di ba? Ang sakit-sakit na nga nung mga pinagsasabi nyo. Tapos, on my part, lalo pa ako nadidepress. Sa huli, umaasa sina Lian at Paolo na maaayos din ang kanilang problema sa mga taong nakasamaan nila ng loob. Kabilang kaya rito ang ex-girlfriend ni Paolo na si Isabel Oli, who bumped into Lian very recently. Talaga si Lian, hindi kami na nag-away talaga noon. Wala talaga. And labas siya kung labas siya kung yung hiwalayan namin nagpawala siya doon. So walang batian issue kasi wala namang away. Yes, nagkita na kami. Pero wala pang instance na nag-usap kami or nagbatian kami. I just smiled at her. Ako hindi ko pa nakikita si Isabel, pero I'm willing to see her. Siguro naman nakikita ni Isabel na okay kaming dalawa ni Lian, and I believe she's happy for me. And I wish her the same. Kung wala namang away na nangyayari. So, okay lang. Hindi naman kami nag-away. Maayos yung breakup. Kaya, wala, okay lang.